Angas nito, babae oh. Hindi pang rider yung outfit niya, mukhang manonood ng concert oh. Angas. Ang gagamitin natin ngayon is itong adventure sports ng Honda. Ang pangalan is Africa Twin. Grabe, paano kaya gamitin to? Paano kaya to, no? Ah, wala siyang cambio. Uy, Goldwing oh. Nice oh, Goldwing oh. Nice. Ganda, ang dami nila oh. Woo! QJ Motor SBT 650X Bristol motorcycle. Yan po ang gagamitin nating motor ngayon dahil pupunta tayo sa Calasiao, Pangasinan dahil may bago na namang bukas ang Guanzon Motorcycle Philippines. Ang tawag ay Honda Big Wing. At alam nyo ba na ang Honda Big Wing na tindahan na ito ay ang first Big Wing ng Honda na itatayo sa buong Pilipinas. Lagi kong sinasabi kung anong motor ang gamit ko ngayon kasi kadalasan ako na lang no, hindi ko na ikukumpara sa iba. Pag nanonood ako ng motovlogs, dumidepende rin yon kung anong gamit niyang motor eh. So pagka nakita kong gusto ko yung motor na gamit niya, kahit ano pang topic ng vlogger is panonoorin ko pa rin. Kasi parang ikaw na rin mismo yung nagdadrive ng motor. Like itong QJ Motor SBT 650, medyo limitado pa siya sa kalsada. Gawa ng, syempre kaka-release lang niya sa Pilipinas, konti pa lang yung meron. At wala pang kakilalang merong ganito eh. Kaya nga pagka nag-ride tayo sa Negros Loop, ako lang yata naka SBT 650 dun. Kaya parang naaninag mo pa lang, alam mo na ako yun eh. Ang saya yata sa Negros Loop ano gamit to. Kasi kung Aerox di tayo masyado makikilala dun eh no? At pagdating naman dito sa YouTube channel natin, so hindi naman lahat eh yung mga regular na viewers natin yung nanonood. Marami pa rin namang mga bisita, kumbaga mga bagong subscriber, mga bagong viewers natin. Kaya kailangan may konting introduction bawat ini-start natin yung video. So regardless kung sino pa yung rider, importante yung motor na ginagamit natin eh, no? Kumbaga ako lang yung piloto. Ako lang yung nagpapatakbo, ako lang yung nagpapagalaw sa motor no. Dito pag-aarangkada madulas oh. Mapino na yung asfalto kasi dito no. Lagi na lang sinasabi ko yun kasi namumuntik-muntikan din ako dito eh. Lalo na yung pag-overtake sa kanan ako, Diyos ko. Kaya nga alam ng motor or kung sino man yung overtaken mo na dadaan ka sa kanan niya, kasi hindi naman talaga advisable dumaan sa kanan. Pero kung sobrang bagal na like now, pwede naman kahit pa paano, pero hindi ko ina-advise sa inyo ha. Laging dito lang yan, lalo't kung clear naman, di ba? O bago tayo sumapit sa yellow, pasok natin yan, di ba? Kasi dito pag lumusot ka sa kanan, may mga kanto, di ba? So baka kasi may biglang lumiko diyan, mabulaga ka. Ano ka, yari ka diyan. Nung ginawa ko tong video na to, katatapos lang ng bagyong Pepito at dito sa Pampanga, hindi ko masyado naramdaman yung hagupit ng bagyo. Kasi bandang norte siya eh, bandang Baguio yung tinamaan eh, no? Although malakas naman yung buga ng ulan, pero sandali lang eh. Dumapo siya sa Pampanga, alas 7 pa lang ng umaga. Pagkatapos alauna, nagtuloy-tuloy na yung buhos ng ulan. Pagdating ng gabi, ayun, lakas ng ulan, pero sandali lang. Nabuo ko pa yung Aerox natin. Nag-lower tayo ng Aerox. By the way, abangan nyo yan sa vlog natin dun sa Facebook. Tapos dito naman sa YouTube natin, i-upload natin siya na nira-ride natin para pa-landscape yung view. Maganda kasi kapag nagra-ride landscape, mahirap yung pa-portrait dahil di ba dapat wide yung nakikita mo. May nag-chat sa akin sa Viber, si Ma'am Trina. Mukhang may event sa Cebu, Gixxer launching yata or may bagong model ng motor ang Suzuki Philippines. Sabi ko wag lang sa 23 dahil sa 23 grand opening naman ng Kawasaki Crib Pangasinan. Ayun lang, departure yata 22 no. Mukhang hindi ako pwede. Nakita ko sa chat ngayon hindi ako makapag cellphone, nag-appear sa screen. So kung ang event ay 22, departure 22 ng morning, pwede naman. Tapos kung ang uwi naman, kasi usually one day lang yun eh. So kung ang uwi naman is 23 ng umaga, mukhang okay din para pagdating dito sa Luzon, kasi sa Cebu gaganapin yun eh.
at takbo ako ng Pangasinan, di ba? So siguro kung gano'n ang mangyayari, magmumotor ako, no? Iwan ko sa airport yung motor para pagbiyahe ng Pangasinan, para akong Superman, mabilis. Sayang nung nakaraang invitational ride sa Ilocos Sur, alam ko pang 9th yun, di ako nakapunta, sayang. Pero kung titignan mo yung event, napakasimple lang, kasi magra-ride lang kayo papunta doon nang wala namang talagang itinerary. Basta pupunta kayo sa Bigan, bahala na kayo kung anong oras at kung sino yung kasama mo, basta big bike ang dala mo, ganun lang siya. Pagkatapos pagdating doon, oras ng hapon hanggang madaling araw, may event, ganun, kakanta, sasayaw, tapos may parapol, ganun, libre pagkain, super simple lang. At nakadalawang beses na akong sumama dun eh. So kung gusto mo ng ganung ride, sandali, pagas lang ako. 500 premium. Muslim! Hello. Wala sticker, sir? Sabi mo eh. Kaya yun eh. Kita ko sticker mo, sir eh. Ah, ganun ba? Pero yung motor di mo nakilala. Hindi, sir. Bago ata, sir. Oo. Tignan mo na sa mukha, sir eh. Kahit naka may helmet. Kahit naka helmet. Mata pa lang eh. Ah, yung mata. Ah, sa bagay. Nung ano, sir, may event sa Ilocos. Hindi ako nakasama eh. Marami ba nagpagas dito nun? Dami, sir. Oh, puro big. Puno. Saya pala. Sayang, hindi ako nakasama nga eh. Pero alam mong may event nun ng Ilocos. Ah, updated ka dun, no? Thank you ah. Thank you, sir. Okay. Oh, diba? Sa dami ng mga sumali doon sa Ilocos Sur Invitational Ride is alam pati yung gas pump attendant, no? Ayun, kung hindi mo naranasan sumali sa Boss Ironman dahil nga limitado lang pwede sumali, no? At may time limit. At kung hindi mo kaya mag-ride ng 1,400 kilometers in 24 hours, pinaka the best na salihan is yung Ilocos Sur Invitational Ride, kasi nga libre lang yan, walang time limit. Basta pagdating ng hapon, sama-sama kayo doon sa Bigan, sa may Plaza Burgos, at sabay-sabay kayo magdi-dinner. Alam mo yun, pinagsama-sama nila yung mga big bike riders kahit di magkakakilala, di ba? Maganda siya at tourism na rin kung maituturing, dahil kasi hindi naman lahat nung sumali dun sa Ilocos Sur Invitational Ride is nakapunta na ng Bigan, di ba? Meron doon gustong makita yung kagandahan ng Plaza Burgos at yung mga iba pang mga tourist attraction doon. At yung iba naman gusto maranasan maraming makasabay na big bikes, dahil ilang beses na rin ako nakapunta ng Bigan. Yung gusto kong maranasan doon, yung maraming big bikes na nakakasabay. Alam mo yun, kahit hindi kayo magkakakilala dahil pareho kayong malalaking motor, alam nyo sigurado na papunta kayo ng Ilocos Sur, di ba? So nagbabatian, ganon. Eh syempre, di naman sa pagano, di ba? Pag kasi naka BMW yan, gusto mo tindi may pambili yan eh, di ba? Kasi million yung BMW eh. Usually naman kasi sa mga nagra-ride na ganyan, mamahalin yung motor na dala nila eh. So I mean, pag kasi ganun yung nakita mo, parang ang taas kagad ng tingin mo sa kanya eh, no? Parang napapawaw ka kagad eh. Kaya ako gusto kong makita yung mga ganung tao. Parang nai-inspire ka na sana magkaroon din ako ng BMW na motor kagaya nung sa kanya, or Ducati kagaya nung sa kanya. Alam mo yun, di ba? Pag nakita mo siyang, di ba, nagpapagas, na i-imagine mo parang ikaw yun eh. Nakaka-inspire. Yun, nakakasipag mag-ride, nakakasipag magtrabaho, di ba? Kasi yun na eh. Parang ikaw yun eh, no? Eh, ito yung mga van na mabibilis sa T-Flex eh, no? Yan, no? Yung medyo lowered na ganyan, tas nausok-usok. Yan ang mabibilis. Ito pang isa, oh, mukhang magkasama sila, pareho sila ng sticker sa likod eh, oh. Lowered pa, oh. Nice. Pang VIP, no? Grabe! Ubos ang throttle ng SBT, hingal na hingal sa akin, no? Ang haba pala talaga ng biyahe ngayon. Akala ko malapit lang. Nasa 41 minutes na lang ang biyahe ko mula dito. Talagang iyak na iyak yung makina ng SBT, no? Kasi pinatakbo ko siya ng mabilis talaga yung motor na to, no? And I'm very satisfied sa performance niya. Ay, dito pala ako, may RFID nga pala ako. Pero I think pwede rin dito kahit may RFID ka eh. Mali-read din dito, di ba? Tada! Hindi na read. O, di ba pwede? I-scan nga lang kasi hindi na read yung sticker natin eh. O, di ba? Apa. Ganda ng exit dito. Woohoo!
banking. Tapos pare-pareho yung itsura ng pa-towards ng main road nila, no? Medyo delikado lang tumawid kasi 4 lanes yung highway, so mabibilis sila. At syempre may mga nakakasabay na tayo sa kalsada. Eto nga pala yung susunod na mag-grand opening, ang Kawasaki Gwanson. So next time dyan tayo sa November 23. Kaya hindi ako pwede sa November 23 patungkol dun sa Suzuki na event, no? Mamaya babasahin ko ulit yung Viber kung paano yung lakad, no? Mas nauna kasing nag-set ng schedule yung Gwanson eh. At saka ambassador din tayo ng Gwanson, kaya syempre sila yung mga priority natin. Ito pala bypass, oh. Nakikita yung speed dito, pero nung tinignan ko sa speedometer ko, hindi naman siya accurate, masyadong mabilis dito. Parang advance yung kanyang speedometer, no? So ang mangyayari nga pala dito sa event ng Honda Big Wing is magkakaroon ng mini motorcade lang. Tapos yung mga usual na event kapag nagka-grand opening, ribbon cutting, may konting salo-salo sa pagkain. Pagkatapos yung mga umaten, bibigyan ng mga loot box. Siyempre para ano yun eh, yung para sa appreciation yun eh sa pagpunta ninyo. Delikado yung kurbado pala na to. May natapon pang semento dun, no? Padami ng padami ang mga nagtatanong sa throttle grip natin na foam, no? So may nag-comment, testingin daw natin kapag nabasa, kumusta yung condition, kasi foam siya, di ba? Pag nabasa, mag-absorb siya ng tubig, no? So tignan natin pagka naulanan tayo, pero huwag naman sana umulan ngayon. Super loaded ng ADP, oh. Nice, cute ng side box niya, no? Puro rat-rat ako ngayon kasi 2:30 ang call time. So ang oras ay 1:43 PM. Ito lang delikado talaga yung maraming nangyayari sa kalsada. Mayroon tatawid, oh. Naka-smash, oh. Lowered pa, oh. So dito sa Honda Big Wing, hindi ko sure bakit tinawag na Big Wing yun eh, no? Siguro dahil malaki siyang tindahan ng mga Honda big bikes, ganun. Kasi alam ko puro big bike yung tinda nila, so dapat malaki yung tindahan, no? At dahil malaki siya, pwede siyang maging venue pagka may breakfast ride, ganon. Angas nito, babae, oh. Hindi pang rider yung outfit niya, mukhang manonood ng concert, oh. Hataw pa siya magpatakbo, tapos may tattoo sa arm. Angas. Ingat. Alright, 18 kilometers na lang, no? Parang San Fernando to Angeles lang yung distansya, no? Pigang-piga si SBT. Ako'y naahawa sa motor eh. Pero kahit na anong piga mo, no? Parang ang relax pa rin ng tunog ng tambucho. Oh. Sayang, wala lang tayong Honda na motor eh, na big bike. Syempre hindi pwedeng isali sa motorcade to dahil di naman tayo naka Honda. Sana pairamin tayo doon, no, para maka-experience tayo ng Honda big bike. Wala pa akong maalala gumamit na ako ng Honda na big bike eh. Siguro nakibomba, pero yung na-ride parang wala akong maalala. Oh, yung nga palang Africa Twin, yun, inikot ko lang sa gas station. Pero maganda pala talaga yun, no? Mas magaan lang yung Africa Twin dito sa SBT, pero halos magkasintunog sila, gawa ng 2-cylinder silang pareho, eh, no? Ganda ng kalsada, grabe. Tapos may mga puno pang ganyan, no? Ang relax. Eto na, Santa Barbara na. Shoutout sa mga tiga dito. Kung saan man banda yung bahay ninyo or yung street ninyo or barangay ninyo, paki-timestamp lang dito sa comment section at babalikan natin niya. Tiga dito pala si Sir, ganon. At nag-announce naman ako sa Facebook about dito sa grand opening. So tingnan natin kung sino yung mga nakapanood at pumunta na mga followers natin, no? Bilis at mahaba-haba yung biyahe. Kala ko sa T-Flex lang yung mahaba yung biyahe, dito rin pala, no? Basta sa Pangasinan,
kagaya lang din ng Nueva Ecija, mahaba yung distansya bawat town, ganun. Alam mo yung hindi mo siya malalakad kahit sabihin mo may ka-classmate ka sa kabilang baryo, ang layo niya. Kaya dapat dito meron kang single na motor, ganon, di ba? Tsaka iba pagka lowered talaga yung motor, yung ang sarap itambay, ganon. Kahit na hindi mamahalin yung mga pyesa, basta dinrap mo yung height ng motor, grabe. Tapos binagay mo pa sa kulay. Oh, by the way, para ma-imagine nyo yung aking Aerox, so ito po yung picture nya. Hello. Mapadan po kayo sa amin. Ganon. Sir, thank you. Saan po ba kayo pupunta? Ay, alam ito. Laminas. Okay. Ingat po, thank you. Nagpalit kasi ako ng baterya doon. So mukhang umikot pa si sir, nakilala nila ako no. Ang bright kasi ng kulay ng SBT nagugustuhan ko na talagang SBT. Unique, ang gandang gamitin, ang sarap, ang tipid. Malamang tatatak sa akin tong SBT na to. Pag may nakita silang SBT, dahil napaka konti lang nila, maiisip nila ako kaagad like nun, di naman sila siguradong ako, di ba? Naka-helmet ako. So ang galing nilang tansya no? Pwede sila magkamali, di ba? Pero dahil super limited lang nito, 99% ako yun salamat sa support sa kanilang dalawa. Comment na lang po kayo dito kung meron man kayong YouTube account, kasi hindi ka makakapag-comment sa YouTube pag wala kang Google account, di ba? Yung parang gagawa ka ng YouTube channel mo. Sarap bumiyahe Kaya pagdating sa long ride, meron na tayong weapon At may good news nga pala ako sa inyo. May bago na akong drone, kaya mas maliwanag yung drone shot natin yan. Kasi dati DJI Mini 2 yung gamit ko. Alam ko 3 years na yung drone na yun So wala siyang 4K resolution. Di ba nagpalit na tayo ng resolution sa vlog natin. 4K na tayo ngayon kasi marami nanonood sa TV. So yung drone na iwan 1080p lang yung sagat niya. Etong binili natin, DJI Mini 4 Pro, yung pinaka latest version na ng DJI Mini drone. Ang kinagandaan pa nun, meron siyang LCD screen doon sa kanyang remote control at touchscreen pa. Kaya hindi na ako nagdadala ng extra cellphone para pang drone, kasi Android yung gamit ko sa Mini 2 ko nun naka iPhone ako ngayon. Kaya it's either tatlo or dalawang cellphone yung dala ko lagi. Nakakatakot pa, baka mawala, di ba? Tsaka hindi lang yung pag na-aksidente ka, kakalat ka sa kalsada, pwedeng tumilapon yung cellphone mo o kaya kunin ng mga bystander, di ba? Hindi naman sa pag-judge, pero may nangyayari kasing nawawalan ng gamit yung na-aksidente, lalo't pag pumanaw. Naku, wag naman sana. So hindi natin makokontrol yun, lalo't pagka na-aksidente ka, wala kang kamalay-malay, di ba? Hindi mo masasabi yun. So yun, pakita ko sa inyo pagdating natin sa tindahan. At alam ko nag-reserve sila ng isang kwarto sa akin sa isang hotel. So bala na, tignan natin mamaya kung sakali mang ganon, di makakapag drone shot tayo, lalo na sa gabi. Maganda yung kuha ng drone ko sa gabi. Kaya pakita ko sa inyo maya lamang. Wow, Kalasyaw Plants. So nasa Kalasyaw na pala tayo Cute ng tangke nila Okay, cool Kalaban ng Pepsi. Yung Mountain Dew kaya, anong company yun? Coca-Cola din ba? Or under ng Pepsi or different company siya? Sayang yung Sarsi, parang wala na Naalala ko nun, Sarsi, isang bote, alam ko nasa 3 piso lang yun Tapos Rebisco na biscuit, so sa 5 piso kapag merienda ka na Okay, malapit tayo, nakita ko na yung pinpoint. At marami ng mga tindahan dito, marami nang nakapark. Excited. So ang oras natin is 2:02 PM. Pasok sa oras, grabe. Itong lakad natin consider as long ride na rin, kasi dun pa lang sa T-Flex kanina, grabe yung rat-rat ko dun, ang tagal ng biyahe. Paano pa kaya pag nag-local road lang tayo Familiar sa akin yung lugar na to Parang pumunta na ako dito May naalala ba kayong ride ko na dito ako dumaan? Maalala na masyado yung, pero familiar lang usually kasi ginagabi ako pag pauwi malamang mamaya gagabihin din ako, so sayang wala pang auxiliary light Marami kasi yung LED doon sa bahay, di ko pa nalagyan ng panahon pa. Na busy rin kasi ako sa pagbibuild ng motor. At nga pala nabanggit ko yung build na yan. Pagkatapos nga pala nung Aerox natin, set up din natin yung Passion natin. Daming riders Pangasinan Rangers, shoutout sa inyo. May mga subscriber ba tayong Pangasinan Ranger? Nakakamiss din mag long ride ng ganyan, yung scooter lang Wala kasi yung ka-club member na naka ganyan Sali kaya ako sa mga grupo ng naka Aerox kaso Indo concept kasi sa akin, baka pang race track yung sa kanila So ito na nga pala yung Honda Big Wing tindahan. Alright,
Naka leather boots si boss. Boss, ano yung sapatos mo? Pareho tayo Stinson eh. Yan! Pareho tayo endorser eh. Matutuwa si Stinson niya, nagkatapat tayo. Ha? Para meron lang ako video sa kanya. Ah, okay, sige. Ganda niyan eh, no? High cut pa, oh. Sa akin, low cut lang eh. Safe na talaga yung paa mo. Oo, tsaka pang rider sila, no? Riders talaga. Oo. Hello. Ako muna nag-comment kanina eh. Ah, kanina. Eh, kaso nasa biyahe ako eh. Thank you, ha. Alis ka na ba? Di ba po? Ah, okay. Ah, hello, sir. Pwede mo pa-picture sir? Sige po. Oh, sir, oh. Thank you. Oh. Ano oras ka ba dumating? Mga 10 mo. Ha? Oh. Sticker. Ba't nanginginig ka? Sir, oh. Yan. Thank you rin. Sige po. Thank you. Sige po. Ayun, nanginginig siya, oh. Yun, oh. Thank you, ah. Bye-bye. Shoutout po sa Speed Garage. Ayun. Ah, anong pangalan? Speed Garage. Speed Garage. Ayun, shoutout sa kanila. Yeah. Sige, thank you, ha. Thank you, thank you. May sticker ka ba? Apo. Mas pwede palit tayo? Sticker. Sige. Oo naman. Sero. Sero. Ano ba to? Papi Moto. Nice. Ayan, thank you po sa sticker mo ba? Sero. Thank you po. Ay! Hello, ma'am. Uy, may t-shirt. Pasusuot na to, ma'am. Namin din sa MC Parade, sir. Ngayon. Thank you. Pwede ba yun? Hello. Sino yan? Kaibigan ko po sir, taga Binanalan. Ah, ganun ba? Pakita naman ang itsura. Ay, hello. Thank you. Thank you. Hindi na po ako naghihintay sir eh. Ay, salamat, ah. Sulit ba? Sulit. Ayan sir. Thank you. Oh, sir, oh. Thank you. Thank you po. Pwede ba yung sticker? Oh, sir, oh. Oh, sir, oh. Thank you. Ayun. Diba? Ang laki, oh. Doon pala sa kabila yung entrance. Aba, may stage. Wow. Uy, ang laki pala. Dahil tao. Uy, Goldwing. Ito yun. Kaya ipinangalan sa Honda Big Wing dahil sa Goldwing. Grabe. Isipin mo, nakapag-drive ako nito dati. May sound system pa to, tsaka airbag, oh. Diba? Salamat kay Nadia Abdul. Pinairam niya ako, no? Tsaka si Boss Kong TV. Meron din siyang ganito. Ay! Hello, ma'am. Ayos naman. Partner pa tayo, ha? Siyempre, Isang oras ang biyahe mo. isang oras. Isang oras. Galing, ha? Pagod na pagod ka. Thank you, Lord, ha? Kagabi, pagod tayo. Malakas tayo kay Lord. Sabi ko na eh, pahiramin nila ako ng motor kasi syempre Honda grand opening to, so dapat Honda yung gamit natin. Kaya naman ang gagamitin natin ngayon is itong Adventure Sports ng Honda. Ang pangalan is Africa Twin. Grabe, ilang cylinder kaya to, no? Wow, dalawa. Ang layo ng headers eh, no? Meron na siyang crash guard and may auxiliary light kaagad. Brand new kaya ito? Kasi full pack yung accessories niya eh, no? Nakakapanibago lang kasi Africa Twin is pula, diba? Nakilala natin siya as pula. Ano kayang tunog nito? Ito yung stock pipe niya eh, no? Dalawa yung butas. Hindi pa pareho yung diameter nila, no? Ah, meron ng... feeling ko meron ng may-ari nito. Or ganito talaga siya. Grabe, Honda pa yung tatak ng bracket ng kanyang box eh, no? So mukhang mag-i-start na yung motor kit. Ayun na yung mga naka-ADB. Grabe, oh. Wow, oh. Ano to? Touchscreen. Uy, touchscreen pa. Ang galing naman yan. Ayun, tahimik lang siya, no? Ay, bakit ganito yung clutch niya? Grabe, paano kaya gamitin to? Bakit ganun, no? Grabe, paano kaya to, no? Wala siyang cambio. Ano pala siya? Dito pala yung cambio niya. Ayun, no? So, ito, parang XADB, no? Ikot tayo dito. Grabe, nagulat talaga ako dito, promise. First time ko lang gagamit ng Africa Twin na modelo. Nawawala yung cambio, guys. Kinaklats ko. Bakit parang ang tigas? So, ito, ano to? Preno?
Tapos neutral natin. Grabe yung Africa Twin. So talagang parang XADV talaga siya. Ang dami niyang controls, solid. Paano to? Kusang nagsiship pagka na-reach na niya yung RPM. Uy, Goldwing oh. Nice oh, Goldwing oh. So ito yung motorcade, merong banda sa likod. Ang ganda ng suspension ng Africa Twin, tsaka ang laki. Hindi ka alangan mag-clutch no. Ang ganda pala nito. Wow. Ang dami rin palang sumali oh. Puro PCX. Click ADB. Ito yung malupit, Honda Goldwing. Kusa kaya siyang nag-neutral pag naka-stop? Hindi. Yun lang nakakatakot dito, baka magas mo siya. So kailangan laging naka-neutral, no? Thank you. Nice. Naka-clutch ko siya. Nasanay ko, kaya pala layo ng lever na to, no? Eto, mini motorcade lang. Malapit-lapit lang yung biyahe. Iikot lang. Every time na may bagong tindahan na magbubukas, may motorcade talaga. Naka-clutch ko. Nakakapanibago. Grabe, salamat sa Honda Big Wing at naranasan ko to, no? Ayun, tignan natin sila dito. Siyempre, iharap natin yung Goldwing, no? Grabe. Ayan, ganyan lang sila kabagal, no? Nice. So may barangay na nag-a-assist sa amin. Nice. Ganda, ang dami nila oh. Saya. Ganda ng white, no? Grabe. Yung ganda ng busina nun, no? Ito PCX naman. Nice, ang gaganda. Ang elegante ng PCX talaga, lalo na pag puti. Tsaka majority puti sila, no? Pero mayroong PCX na black, di ba? Pero mas pinili nila ang white. Maganda kasi talaga. Ayun yung black. Nice. Yun, no? Okay, so drive solid, wala nang intro. Parang nagsisip siyang kusa eh. Asan kaya yung gear niya dito, no? Hindi ko makita, nakadilang eh. Kusa siyang nagda-downshift. Solid, magkano kaya to? Din. Yung busina niya pang Fortuner eh, no? Parang PIEE yata yan. So nasabi ko kanina, never pa ako nakadrive ng big bike na Honda. Eto. Ayun nga pala, naalala ko, nagdrive nga pala ako ng Goldwing. Oo nga pala, sorry guys, I'm fault. Ayun, so iikot dito. Nice, di ba? Hindi ko alam kung anong barangay to, no? Yun, sana all maganda yung tunog. Wait, maganda naman yung tunog eh ng Africa Twin. Nasa gumagamit na lang yan kung saan siya nagaganda. Ito, naglabasan yung mga tao. Hindi naman ako makabomba, walang clutch to. Baka pag binomba ko, lilipad tayo. Nice! Meron siyang music oh. At yun, umikot naman dito sa may Jollibee. Nag-ingay sila. Eto na, parang malapalengke na to na, or town proper. Ganon, dami ng tindahan eh, no? Pero mukhang mas maganda kung yung mga nagtutugtog doon nasa harap, di ba? Or baka dahil may tatak na Guanson yon, kaya yun yung inunan nila, para alam kagad nila na Guanson yung nagmo-motorcade. Daming bumubusina sa likod, oh. Okay ang busina nito. Lit. Kasi baka mapindot mo yung downshift, no? Yun lang nakakalito dito. Ang dami niyang pindutan dito sa left thumb ko. Tapos kahit di ko naigas, ang takbo niya is 13. Wala nang, naka-cruise control siya pero hindi ko siya in-on. Baga yung under ng engine yun. At ayun, nasa main road na tayo, kung saan yung road ng Honda. So pabalik na tayo niyan. So maliit lang, super bagal lang ng motorcade, kaya parang ang tagal ng biyahe. Ayun, nandito na tayo sa mismong event. Ayun, ang ganda ng tindahan nila, no? Grabe, sa harapan talaga yun sa akin eh, no? Ayun, salamat sa
Honda, makapag-try tayo ng ganito, no? Neutral. Mag-neutral lang siya kapag nakahinto na. Ang galing. Tapos, yun. Ito na lang kulang. Keyless, no? Nakatisusi pa siya eh. Sige ba? Thank you. Thank you. Yun. Nauna na tayo dito. Dito tayo papasok. Ayun, may tinapay oh. Ayun, mukhang pipila sila dito. Thank you, sir. Okay, yung apple tayo. Tapos Pedritos bread. Pwede yung mapuwersa, ma'am. Ito na lang. Ito. Yeah. Alam ko to eh. Cheese bread to eh. Ito na, magre-ribbon cutting na. Tapos magdadasal muna. Kasi influence is also reflected in our individual pursuits. 3, 2, 1, and go! The first ever Guangzhou Honda Big Wing in the Philippines is now officially open! Brought to you by the Guangzhou Group of Companies and Honda Philippines Incorporated. Mayor! Kumusta, Mayor? Welcome sa aming bagong-bagong Honda. Okay. Ang ganda ng probinsya ninyo, Mayor. Pagka may problema ka, tawagan mo lang kami. Sige, tatawag lang. Congressman! Ladies and Kumusta, gentlemen, Congressman? have a warm round of applause. Tingin lang tayo dito. Ayan, blessing na lang store. Lapitan natin si Father para pati yung GoPro natin ma-bless. Father, dito, Father! Baka masunog. Thank you, Father. Ay, masunog. Ay, nagagagi sila ng barya. Ginto yung barya, oh. Chocolate pala to eh. Ay, pre, tinapay. Tinapay, pre. Tinapay. Bini, video ko kayo eh. Grabe yung pagkain, no? Solid, oh. Parang nasa Wonderland tayo, oh. Grabe. Ang sarap, pre. Thank you, bye-bye. Sige. Sige. Ating mga contestants. Yun. How many Thank you. contestants? Pinag-reserve nila tayo ng isang room dito sa Monarch Hotel. At try natin yung kwarto kung anong itsura, no? So bago tayo umuwi, first time natin dito, so try muna natin yung hotel, no? Yung reception doon banda. Yung parking ang hindi ko sure kung saan pwede. Pero dati nagpark na kami dito eh. Hanap tayo ng parking. Eto, malapit lang. Para kapag sumibat tayo, malapit lang. Pasok muna tayo, pakita natin yung card. Voucher card daw yung ibinigay sa akin. Yan, ganda dito. May binigay silang room voucher sa akin. Si Ma'am Liz. Pwede pa picture. Sige po. Sabi ko na eh. Thank you po. Si Red, pinalitan ko sa Baguio. Sa Baguio pa? Layo. Thank you, sir. Salamat po. Ano kasing floor, sir? Third floor. Pinapanood sir eh. May sticker kayo sir? Subukan ko lang yung room nila kasi first time ko dito. Nakamotor. Wow, ang ganda. Sige sir, enjoy sir sir. Sige, ligo muna. Sige mo. Yung pool sir, yung sa may... Pwedeng mag-pool doon? O sige, mamaya. Iyon. Good morning. Sarap ng tulog ko dito. At na-late pa ako sa gising. May lakad ako ngayon. Dapat alas 9 ng umaga. Kaso alas 9 ng umaga ako nagising eh, no? So ang ganda dito sa Monarch. Malinis yung hotel nila. Sobrang tahimik. At yun, nakapag-ayos na ako. So ready na ako para mag-ride ulit. At meron nga palang free breakfast dito, no? Dala ko nga pala yung drone ko. At hindi ko na ipakita sa inyo kagabi dahil madilim na. Ito yung remote control natin. Ito naman yung mismong drone.
may kasama siyang 3 battery and charger. So kita nyo, hindi na ako magdadala ng cellphone dahil may screen na siya dito, no. Tapos ito na yung bagong body ng drone. Ito yung Mini 4 Pro. Puno siya ng sensors. Yun ang kaiba niya sa Mini 3. Alright, let's go. Ganyan lang ang outfitan natin, no? Sabi ni Sir Mark, matutulog na lang, naka-Guanson pa, diba? Magdo-drone shot sana ako dito sa may Monarch para makita natin yung kabuuan. Kasi hindi ko na libot yung buong Monarch dahil pagdating ko sa room, natulog kaagad ako. Putahan ko sana yung swimming pool nila. Pero nagpaalam ako sa desk, saka sa security, kailangan pa daw ng letter of request. So syempre respetuhin natin yung kasi for privacy nga naman ng mga guests. So yun, next time na lang siguro. Start tayo. Ang relax ng makina, no? So after ko dito, meron kaming shoot sa Manibela. Buti meron pa. Thank you po. Mas madali kapag itutulak na lang natin yung motor instead na sasakay ka nga atras, no? Masaya naman at kilala tayo ng mga security dito. At least hindi tayo mukhang ano, diba? Bye Jeep, thank you. Pero buti maganda yung SBT. Very bright. Lawak pa ng lupain ng Monarch, you know? Siguro makakapag drone shot man tayo dyan, doon tayo magpalipad, hindi sa garahe, no? Sayang di ko na try yung drone ko. Next time na lang. Sabagay, binili ko naman talaga yung drone para sa magandang view. Although maganda naman yung Monarch, eh. Naghahanap lang ako ng nagme-mekaniko kasi lumuwang yung tornilyo ng bracket ng box ko. Dito. Ito pala. Ayan, oh. Daming tools, eh. Makikisuyo lang tayo. Boss, makikisuyo lang, boss. May papahigpit lang na tornilyo sa motor. Magbabayad na lang ako. Ito po kasi yung tornilyo na to, umangat po. Ayun, umangat po siya. Kaya ayun, papahigpitan ko lang po sana. Tatanggalin lang. Apo. Bali, may tornilyo lang po dito para matanggal lang. Allen po siya. Lumuwang, eh. Kaya pumapaspas siya, eh. Babiyahe pa po ako ng Bulacan. Umangat. Kaya pala gumaganon. Minor lang. Umangat lang, eh. Ayan. Bagong labas mo na to? 2 linggo na po. Nag-opening kahapon yan, eh. Apo, nandyan po ako kahapon. Yung Honda. Di ba daming motor? Sir, thank you po. Thank you po. Thank you po. Hello. Sige lang. Thank you. Thank you. Yun. Saan ako nakita ni Sir, no? Tapos sakto may gas station dito. May premium kaya sila. Ayun. Premium full tank. Mataas, no, Sir? Ang laki ng tangke niyan, eh. 500 lang sana, pero mukhang lalagpas ng 500, eh, oh. Ayun, lumagpas na, oh. 600 mo, Sir. Okay, sakto, Sir. Galing, ah. Hindi na po. Thank you. Dito kahit di na ako mag Google Map, alam ko na ito nga pala yung Honda. Nice, diba? Parang walang nangyari, oh. Alright, so ang nangyari kagabi, pagkatulog ko, no, gumising ako mga bandang 11 PM. Tapos hindi pa ako nag-dinner, eh. Kaya naganap ako ng kainan, kaso sarado na. So 7-Eleven ako pumunta. Mayroon 7-Eleven dito malapit. Ngayon ang problema pa, ayaw gumana ng charging cable ko sa iPhone. Alam niyo naman yung iPhone laging naglolobat, di ba? So yun, hindi ako nakapag-update agad-agad kay Mrs. Buti na nakasalubong ko sa Sir Mark ng Guanzon. Kaya pinahiram niya ako ng USB cable. May kausap pala siya sa Monarch. Ngayon nakapag-charge naman. Ewan ko ba, ano nangyari sa cable ko? O baka sa charger ang problema. Ayun, nakita ko rin yung signage going to Manila. At ito yung underpass. Ito yung palatandaan ko, nakakanan ka. Pagkatapos mag U-turn tayo.
na yung bypass. Parang patag na patag lang sa SPT. Woohoo! Yan o, yan ang masarap sa SBT. Super relax at ang bilis. Yan o. Woohoo! Woohoo! Parang dilipad. Ganda, diretso. Rev limit. Isa pa. Trip gear pa lang oh. Grabe, ang lakas. Take off, take off, take off. Woohoo! Okay, ito na yung kanto. Tapos, expressway na nun. Ang dali lang puntahan nung Guanzon eh, no? So guys, pag napanood nyo to, magkita-kita po tayo sa susunod na grand opening dyan sa Pangasinan. So kung hindi po kayo available that time nung nag-opening yung Honda, pasyalan nyo lang ako sa Kawasaki. Ito yung susunod na magka-grand opening guys. Magkita-kita tayo dyan. Medyo maliliw siya dun sa Honda. So yan, kaya po yung bagong Kawasaki ng Guanzon, katabi ng Nissan. Next week na yan. So yan, salamat nga pala sa mga pumunta. At ako'y may shoot pa sa Manibela channel. At mag-test ride tayo ng Honda Goldwing, no? Kasasabi ko lang. Tapos ngayon magre-review na ng Goldwing. Grabe. Okay, D-Flex. Ano to? Pass-through? Pass-through nga. Right guys, see you next vlog. Breathe for speed.